Hello guys, good morning. Ito magluluto ako ngayon ng pansit canton. Ito yung mga recipe na gagamitin ko para sa pansit canton. Sa Pinoy pansit na yung nilulutuin natin at ito ang mga ingredients. So, ililista ko na lang yan sa ibaba para makita niyo lahat yung mga ginamit ko. So, yan, may bihon tayo and pansit canton. So, binili ko yan sa Hong Kong kasi walang pansit canton dito sa Shenzhen. So, kaya nagpainit na ako ng kawali at iniligay ko na ang mantika. So, yan. Make sure natin na walang matitira at masasayang mantika. So, yan. That's it. And then, check lang natin. Make sure na mainit na yung kawali bago natin ilagay ang bawang. So, ayan. I-brown lang natin yung bawang. Medyo nangingibago sa pag-vlog ngayon. So, ngayon na lang ulit. So, ayan, nilagay ko niya yung sibuyas. Ayan, naglagay ako ng pula at puting sibuyas. So, gusto ko yung ganyang combination kasi yung isa manamis, yung isa matapang ang lasa niya. So, ayan, nilagay ko na rin po ang balon-balunan at puso. So, mas tasty kasi para sa akin pag gumamit ng balon-balunan at puso. By the way, yung balon-balunan at puso na ginamit ko ay I think from duck or from goose. So, malalaki yon. So, mas okay para sa akin yan. Yan, nilagyan ko na rin yung suka para matanggal yung lansa at paminta. So, yan, hayaan lang natin kumulo. Mamaya na natin imimix yun para hindi mahilaw yung suka. So, after nyan, after sa few minutes yan, naglagay din ako ng tubig para mapalambot ng gusto yung puso at saka yung balon-balunan. So, para hindi malagoma yung balon-balunan. So, kailangan natin siyang palambutin ng mabuti. Ayan. So, kung nakikita ninyo, medyo nag-reduce na yung tubig. At ayan, kumikibot-kibot na. At kailangan na natin ipantay ang pagluluto para luto ng maayos ang mga recados natin. So, maglalagay na rin tayo ng mga gulay like bagu beans and carrots. Katulad ng pinakita ko kanina. So, ayan. Paisa-isa ko nilalagay at mahirap mag-video. At the same time, naglalagay ng recados kasi mag-isa ko lang itong ginagawa, guys. Ayan. So, ngayon na ulit ako nag-vlog ng pagluto, guys, kasi ng busy sa work. So, ayan, tinabi ko na pala yung mga gulay at balon-balunan at puso. So, naglagay ako ng tubig, toyo, at laurel at paminta. So, hinahalo ko mabuti para ma-make sure na sumama yung mga lasa sa kawali. Yung pinag-tigasan ng mga balon-balunan. So, ayan, kumukulo na siya. So, ilalagay na natin ang bihon. Alright. Yan. So, hayaan lang natin na i-absorb ng bihon ng tubig. So, binabat ko pala ng konti yung bihon sa mainit na tubig para medyo malambot-lambot na siya. Ayan. So, yan, haluin lang natin para yan, absorb yung tubig. So, after this, ilalagay na rin natin ng pansit canton. So, nabili ko itong pansit canton sa Hong Kong kasi walang pansit canton dito sa Shenzhen. Hindi lang ako sure. Baka hindi ko pa nalilibot lahat. Pero, ayan. So, nasabik lang po ako sa pansit canton sa Pinas. Yan, yung mix na ganyan. So, meron naman pong pansit na niluluto dito sa Shenzhen. Pero, iba siya as may itlog, tapos ang ginagamit lang may konting dahon, pero masarap din. So, ayan, pinagsama-sama ko na po lahat ng recados. Binalik ko na yung sinet aside natin carrots, beans, at balon-balunan. Ayan, binix ko na. Then, niligay ko sa huli yung pechay bagu. So, pechay bagu na lang po ginamit ko. Pwede naman po yung cabbage. Pwede din po yan. Kahit nga po anong dahon pwede ilagay. kahit kangkong. I think nasanay lang tayo sa cabbage. So, ayan, that's it, guys. May almusal na kami at nagising na rin ng anak ko at naghahanap na ng almusal. So, yeah. Thank you, guys, for watching and have a great day. Bye!